So yun nga, magandang araw. Yun nga, kitang-kita naman dito sa video kung ano ginagawa ko. Nagdadisect ako ng palaka dito. And sasabihin ko nga pala kung paano dito yung pagdadisect na ginawa ko. And yun nga, kita nyo unang-una, tinusok ko ng needle or dissecting needle yung batok ng palaka. Siyempre, kaya ako tinusok para manghina or maparalyze. And kita nyo naman dito, nalalambot na yung palaka. And kita nyo rin dito na may lumabas na dugo. And yung kulay white na venom. Sabi ng kasama ko dyan, venom daw yon. And yun nga, nanghihina na yung palaka. And next step na gagawin natin dito ay syempre, kailangan ipin yung palaka. Yung apat na paa niyan. Dapat sa styro yan eh. Pero walang styro. Kaya sa plywood na lang. Kahit matigas. Tamdax nga pala gamit ko dyan kasi wala akong gamit na pin. And syempre, kaya pala natin ipinipin yung palaka dito. Para maayos yung pagdadisect natin. Para mabilis. And siya nga pala, kailangan natin dito ng equipment. Yung mga lab gown, gloves, shades kung meron. Syempre, mask. Kailangan naman talaga yun pag nagdadisect for safety. So yun nga, pansin nyo, medyo natagalan ako dito sa pagpipin ng palaka. Kasi nga matigas yung plywood eh. Pero kung styro yan, madali lang naman kasi malambot. At isang nga pala payo lang sa mga mahihina ang loob dito. Dapat kailangan pag magdadisect kayo, may kasama kayo. Para na rin may guide kayo. At syempre, nagpapasalamat ako dun sa tatay na klase ko sa nagbigay ng palaka. Maraming salamat po, tito. Eh yun nga, mapapansin nyo, patapos na ako dito. Medyo natagalan lang, matigas kasi yung plywood. At yun nga, natapos na ako mag-pin. Pinupunasan ko lang yung palaka dito. Umpisahan ko na rin naman yan. Ayun, pinunasan ko muna yung gunting. Ang tawag nga pala din sa gunting na yun is dissecting scissors. And yung isa nga pala dyan is tawag doon ay thumb forceps o yung para siyang tiyane, ganun, pang guide. Ayun kita nyo naman kung paano ko gamitin. Dito ngayon umpisahan ko nang gupitin yung yung ibaba pala, gumagalaw-galaw pa siya. Then pagkatapos ko gupitin yung baba dito, yung taas naman. Sa part na to, naawa ako doon sa palaka eh. Ayun, inumpisahan ko na. Ginunting ko na yung yung balat muna bago yung gitna. Kailangan yun, yung balat muna dapat. Para mas mabilis gupitin yung gitna. And ito yung part na gugupitin ko na yung gitna. Ayun, panoorin nyo kung paano ko gupitin. Syempre kailangan dahan-dahan lang para hindi madali yung nasa loob. And then buhay na buhay pa yung palaka. Kala ko kanina patay na eh. And yun nga, ang daming dugo. And ito nga palang video to is pandalawang take ko na to. Kasi yung una hindi hindi siya nag-save. Yan. Pinupunasan ko lang. And pinin ko na rin dyan. Para hindi na gumalaw. And yun, pinunasan ko na nga. And yung kabila naman. Patapos na rin ako sa part na yan. And yun, tapos na ako dyan sa part na yan. And pagkatapos na papakita ko sa inyo mamaya yung
yung kabuuan nung palaka. Picture na lang yun eh, wala na kasi yung video. Yan. So yun, kakaunti lang yun nakita doon kasi nga hindi na paiwaiwala yung mga part. Salamat sa panonood.